Nako, Cayetano, nahuli na kung sino traidor na senador sa Pilipinas, no? Isa lang naman ang traidor no? At pinangungunahan ng ilang traidor pa rin yan, no? Pero ang pinakapangunahing traidor po talaga dito sa usaping ito, walang iba kundi si Pinky. Hindi totoo lang ho, talaga. Ako para sa akin ha, bakit? Eh dito kasi makikita mo, siya ang pinakapangunahin na dapat makatuklas. Ha? At ng investigasyon na to, hindi siya nag-imbestiga. Tama? Pangalawa, blue ribbon siya. Yung mga time na yon, di ba? At dapat lahat pinapatawag niya, di ba? O ngayon, ang pangatlo, siya ang sa lahat ng investigasyon ito sa nawalang perang 1 trilyon mahigit. Ha? Ang inaasahan ng taong bayan na ma-expose lahat ito dahil sa galing niya. No? Kaya nga siya binoto ng taong bayan eh. Kaya nga nanalo siya ngayon ulit eh. Kasi niya, magaling talaga si Pinky sa imbestiga at wala siyang katiwaliang ginagawa at wala siyang korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas na naitala. No? Yan ang pagtingin sa ng tao eh. Inaasahan sa kanya yon. Ngayon, yung pag-upo niya sa Blue Ribbon bilang chairman, kabaliktaran ang nangyari. Puro pagtatakip, ayaw mag-imbestiga, ayaw magpatawag, tapos siya ang nahatol. Pansin nyo, hinahatulan niya yung mga gusto niyang hatulan na wala naman siyang batayan. Pag sinabi niyang 18 Marines, walang kredibilidad yan, hindi niya ipapatawag yan. Pag sinabi niya bakit, hindi pwede patawag yan kasi ganito yan eh. Di ba? Tapos magsasabi siya ng mga kwento-kwento kung ano-ano, dilituin niya ang tao. Keso daw may kudita, may nangyaring military junta, keso may destabilization daw. Ang dami niyang nililis yung kwento. Ibig sabihin, sa madaling salita, ayaw niya mag-imbestiga. At ito ay natuklasan talaga ni Cayetano na tinatawag niya whitewash. Ibig sabihin, pitatakpan niya ang kasinungalingan. No? Nililinis niya. Sabi niya ni Cayetano kung gusto mo luminis, pumunta ka kay Pinky, di ba? Kung gusto mong luminis yung mo. Kasi halata naman di ba? Ano tatawag natin sa kanya? Di ba? Ayaw niya mag-imbestiga, ayaw niya. Ngayon siya ata ang di ko alam kung chairman pa siya. Kasi si Kiko Matching ang chairman eh. Di ba? Kaya pinaka-traidor sa Pilipinas talaga. Kaya hindi umusad ang kaya nakakagulo eh. Isipin niyo kung ang big fish ay nahuli na sa tulong ni Pinky at ni Marcoleta. Magaling si Pinky, tapos sanibano pa ng Marcoleta. Matutuklasan eh. Kaso to si Pinky ayaw mag-imbestiga. Ano nangyayari? Nakukulong yung mga gusto mag-imbestiga. Katulad ni Senator Marcoleta, nila Jingo, yung mga walang kasalanan, nakukulong. Pero ilan lang ba ang mga nakulong na ngayon? Kumpara sa mga kinasuhan na nag-iingay sa flood control issue, ilan? Ang nakasuhan sa flood control issue, sabi niya ni Mike Defensor 40 mahigit na Dadami pa. At etong nangyayari ngayon, sa nakawan sa Kaban ng Bayan, ang nakulong lang yata 6. Kasama na si Jingoy sa Asiribilla. At yung dalawa, ginawang state witness pa. Bagay na ayaw nilang gawin kay Diskaya. Ikaan niya si Diskaya, kakampi ni Marcoleta, kasi gagawing state witness. Ba't yung dalawa na patunayan nagnakaw? Umamin na, nagsoli pa nga ginawang state witness yata. Di ho ba mga kababayan? Dahil kanino yan? Dahil kanino ba't nagkakandalay-leche yung mga investigasyon? Dahil kanino ba't nagagalit yung tao? Dahil kanino kung bakit ang senador gusto magpalit ng liderato. At dahil kanino kung bakit nagkakagulo-gulo ang gusto mag-imbestiga. Dahil kanino? Dahil kay Pinky. Totoo lang. Kasi kung nag-imbestiga siya ng tama, natuklasan na ang iba pang big fish. At lahat ng tao ngayon di nagkakagulo, wala nagrarally, at talagang okay, pantay-pantay, pare-parehas. Si Sara, habang ini-impeach si Sara, tinutuklas nila. Halimbawa lang ngayon, habang tinutuklas naman itong flood control issue, sana walang gulo. Kaya nagkakagulo ang traidor sa Pilipinas, natin, si Pinky. Sasabihin nyo sila Marcoleta, sila ibang senador, Chinador? Chinador talaga okay ka lang? Bakit? Ano bang ginawa ng China sa atin? Ang ginawa ng China sa atin doon sa isla lang, ibang usapan nyo sa isla. Hindi porket inaagaw yung isla sa atin, ang China iba na ang turing mo. Hindi na. Kasi unang-una yung aminin mo, makapangyarihan ang China. Isa sa mga makapangyarihan bansa sa mundo yan. Di ba? Utak ang laban dito, hindi galit. Kasi sila Karpuet, ang inuna galit. Kesyo daw inaagaw yung Pilipinas, na ang China, etc. Hindi sila marunong lumaro. Di ba? Gusto nila lagi, gamitin yung popularidad na maging publicity sila, pitatanggol nila Pilipino kunwari, di ba?
Hanggang na leche-leche na, yun ang inuuna nila. Pero itong flood control issue, wala sila. Hindi sila sasalita. May nakita ba kayo mula dati na umusbong tong issue na to? May nakita ba kayo sasalita sa flood control issue? Wala na. Ba't sinabi kong wala na? Kasi umpisa meron eh, kunwari. Eh ngayon, wala na. Kasi alam nila nakukulong na eh. Siniseryoso na sila eh. Kinukulong na lahat. Ang dami oh. Di ba? Oh, ngayon, sasabihin ko sa inyo, bakit marami nakulong? Na hindi naman sangkot sa flood control issue. Sige nga. Bakit? Dahil kay Pinky. Oh, bakit? Kung nag-imbestiga lang siya na matino, yung wala makukulong ng ganito eh. Di ba? Kaya para sa akin, traitor sa Pilipinas yan eh. Ewan ko bakit nagkaganyan niya. Ewan ko ano nakain niya, ano pinakain niya, ba't takot niya sa isa itaas. Oh, takot siya eh. O ito, painggan po natin si Alan Peter Cayetano sa kanyang pahayag na, alam mo ha, natataka ka ba ba't di napasok si Cayetano? Ako sa tingin ko, ano lang yan eh, style ni Cayetano yan. Para mas makita niya at kasi ganito yan eh, ganito kasimple yan eh. Overwhelmed ka na sa trabaho. Pag sa Senado ka pumunta, mas lalo ka magpagdidilimin. Di ba? Ibig sabihin, si Cayetano, style niya siguro yan, para sa akin, para mas lalo lumitaw yung mga ayaw sa kanya, at lumitaw yung, kagaya niya, katraidoran ni Pinky, makapag-focus siya. Pino-focus mo si Cayetano, ayan, ipofocus ka ngayon, Pinky ni Cayetano ngayon. O, ito, pakinggan nyo. Senator shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay, ulitin ko ha. Without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin, to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin, ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi nila, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years. And yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi ng iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic. Some were there. For example, pag sinabing Customs, BIR, DPWH, to be fair to the Marcos administration, even President... Ay, tandaan nyo totoo yan. Hindi lang DPWH may corruption. Napakarami pang ahensya rin hindi na imbestigahan. Dito pa lang tayo sa DPWH, hindi pa tayo umuusad sa iba. Di ba, ang plano ni Senator Dante Marcoleta, iisa-isahin niya yan. Pero ang uunahin, syempre muna, yung malaki, dito sa DPWH. Paano niya mauuna to? Paano niya mauuna yung ibang susunod na ahensya? Hindi pa nga natatapos ng DPWH. Doon pa sa DPWH, inaharang ng mga ibang senador at yung mga traidor sa Pilipinas, hinaharang na. Di ba? Ayaw nila makarating sa iba pa. Hindi nila sa ayaw makarating sa iba pa. Ito sa umpisa pa ng DPWH, ayaw na nilang imbestigahan. Paano uusad sa pangalawa? Di ba? Halata na po mga kababayan, gumising naman kayo. Hindi naman to para palakasan to, kaya ba nag-iimbestiga si Marcoleta kasi para pagtakpan ng Duterte? Kaya ba ngayon nag-iimbestiga para pagtakpan yung sinasabi kay Angara at kay Angara ba? Kay Andaya? Alam mo yung bagong issue kay 300 billion kay Andaya? Ba't daw di binabanggit ni Marcoleta? Ba't naman babanggitin? Ngayon ang usapan Kung gusto nyo kayo magbanggit, sila man nakaupo sa Blue Ribbon, gusto nyo imbestigahan nyo. Patawag mo si Marcoleta sa Blue Ribbon, imbestigahan nyo kay Andaya. Yung kay Andaya na viral ngayon na 300 million daw, na hindi daw, bakit daw di babanggit ni Cayetano at ni Marcoleta? Kaya hindi nabanggit kasi naisip nila Hindi porket naisip nyo ngayon, gusto nyo mabanggit na ni Cayetano. O ganito gawin nyo. Imbestigahan nyo yung sinasabi nyo Andaya
na nakawan sa panahon ni Duterte, patawag nyo kung gusto nyo sino patawag nyo. Di ba? Diyan kayo magaling eh. Maghukay na nakaraan. Sa bagay, maganda rin naman yung ginagawa nila nakaraan. Kasi malay mo talaga, may korupsyon sa panahon ng Duterte. Bilang isang transparency, imbestigahan. Pero ang nakakainis, doon sila nakapokus at hindi na doon sa mismong kasalukuyan. Di ba? Halata kayo eh. Oh, di ba? Ayaw nyo mag-imbestiga, pero sa nakaraan gusto nyo mag-imbestiga? Ano ibig sabihin yan? Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan Customs. Remember, may kinulong siya sa Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done, as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Ang problema mga kababayan, nagmukhang barye. Yung Napoles, pagdating dito sa ghost project sa flood control, isipin nyo, 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, de pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag ka... Tamo, napaka-professional ni Cayetano. Anong tawag niya kay Erwin, Chairman Erwin? Anong tawag niya kay Win? Una pa sa SP. Alam mo talaga ginagalang niya eh. Alam niya kasi 13 na naging 13 na andun na si Joel Villanueva eh. Kaya official na. Pero yung nakaraan 12 quorum, hindi niya tinatawag chairman si Erwin. Di ba? Ganun lang po tayo dapat laban natin sa Senado. Di ba? Wala eh, nandudugas na sila eh. Nandudugas sila para hindi matuloy yung Blue Ribbon. Ang pitatakpan nila hindi naman talaga liderato ng SP. Hindi naman talaga SP ang pagiging ano nila. Gusto nila matakpan yung Blue Ribbon. Saka nakakita, yung mga kakampings, mga kakampings, yung iba sa kanila, nagsasalita ng ganito. Sino daw si Cayetano para magsalita na yung Blue Ribbon, mapasa kanila, iiwan sa kanila yung Blue Ribbon. Di ba gusto ni Cayetano kasi, inyo na SP, Wing Gatchalian, basta yung Blue Ribbon, iwan nyo sa amin. Sino daw sila Cayetano para sabihin yun? Ha? Talaga ba? Unang-una, senador ng Pilipinas yan. At pangalawa, mag-ano naman yung hinihiling niya, pabor naman yun, ba't ayaw nyo? So, ibig sabihin talaga, ayaw nila, eto si Cayetano, kunwari lang sa tingin ko na sinabi ni Cayetano na amin na ang Blue Ribbon. At tingin ko, alam kasi, ito hindi ganun kaeng-eng si Cayetano para sabihin niya, iwan nyo sa amin ang Blue Ribbon. Di ba sinabi niya, iwan yung Blue Ribbon? Hindi ganun kaeng-eng si Cayetano. Yun, ano niya lang yun, Lancy lang yun, nilancy lang niya kayo. Tinitignan niya talaga kung yung Blue Ribbon talaga napakahalaga sa inyo. At yun na nga, hindi binigay kay Cayetano yung Blue Ribbon. Kasi kung talagang SP lang, sa pagiging liderato lang, maging majority kayo, kung walang pag-uusapan, kayo ang SP, si Wing Gatchalian ng SP, si Cayetano, ayaw nyo, okay, aber, sakyan natin. Pero yung Blue Ribbon, ayaw nyo pa rin. Silang ibig sabihin nito, may isa sa inyo o dalawa sa inyo na nagtatakip ng flood control. Dalawa lang ba nagtatakip? Sigurado ako. Unang-una, at yung boss nyo, yun ang bilin. Pangalawa, may nakatanggap sa inyo isa sa mga maleta na ayaw nyo matuklasan. Ganyan lang yan. Kasimple. O anong dahilan? Sabihin mo nga sa harap ng Pilipino, hindi ako nagtatakip sa flood control. Sabihin mo nga. Diyan sa majority, nila Pinky, hindi masasabi yan. Tingin ko. Kaya nga ano lang eh, pain lang ni Cayetano yun eh. Yung sinasabi niyang ano na amin na ang Blue Ribbon, iwan mo sa amin. Alam naman niya hindi ibibigay yung Blue Ribbon eh. Kaya nahayag kayo. Bagong ebidensya. Hindi po ganun. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw nag-uhukay. Ikaw nag-investigate. Ikaw nag-uncover. Tama. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta't neutral lang ho ha. Neutral lang. Huwag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang.
pwede po talaga nating bilangin eh. Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So, yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So, hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards o former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Eh si Saldi ko na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone... Totoo yun. Bakit mo patatanungin na yung 18 Marines totoo o hindi? Ang totoo dito ang 18 Marines ganito. Huwag mo muna painggan yung mga sinasabi ng 18 Marines kung sino tinuturo nila. Huwag na muna yon. Ito na lang ang logic. Yung 18 Marines ba tao ni Saldi o hindi? Tao ni Saldi. Kasi kung hindi, napatunayan nilang hindi eh. Alam nga naman hindi nila i-background check yun, lalo na NBI, pati ombudsman, di ba? Napunta pa si Mike Defensor sa kasi Baligod diyan sa NBI, di ba? Para magpaano lang. Oh, okay, napatunayan tao ni Saldi ang 18 Marines. Yun ba yung mga nagdi-deliver na sinasabi ni Saldi? Kasi sabi Saldi magdi-deliver eh. Oh, yun nagdi-deliver yun. Tapos, yun lang yun eh. Doon lang may kredibilidad na eh. Tapos, ayaw mong ipatawag, Pinky? Isa lang ang dahilan. Nagtatakip ka. Wala kami ibang maisip. Sorry, Pinky. Sorry, Pinky. Ayaw namin pagbintangan ka. Ayaw namin isipin nagtatakip ka. Pero yun ang sinasabi sa amin ng pagkakataon at bawat sitwasyon na sa tuwing hindi ka nag-iimbestiga at sa tuwing hindi ka nagpapatawag ng sino man dyan. Yun ang pumapasok sa isip namin. Wala nang iba. Totoo lang. Agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So hindi ko pa sinasabi na conclusive siya mastermind or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general, but we all agree whether we believe what he said or hindi that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Eh, imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So, going back to my point, that's one area to follow. Okay, number two, dami pang public officials. Ang dami na banggit. Tama. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson, di ba nasabi ko na kasi nabuko sila eh. Oo, eto lang tingnan mo Eto tamutin mo Ganito kasimple yan eh. Ito ang dahilan, ito ang bunga para sa akin sa tingin ko nakikita ko kung ba't hindi napasok si Cayetano. Kasi aaraw-arawin siya ni Pinky. Ay, di ba, inaaraw-araw siya ni Erwin, ni Pinky. Pumasok ka na, dito ka, wag ganyan sa Facebook, dito ka sa Senado, bluff ka na naman. Pero kung si Cayetano sa harapan nyo, hindi bakit? Si Pinky ba humarap sa debate? Hindi. Si Marcoleta nga, opisyal na eh. Mag-i-interpret, ayaw niya eh. Pag sabi interpellation dyan sa Senado, makipagdebate ka. Ang debate is nasa batas, tama yon para makapag-usap kayo na maayos. Eh, ayaw ni Pinky makipagdebate kay Marcoleta eh. Bakit ayaw niya? Kasi maiipit siya eh. Eh, bakit maiipit ka kung alam mong tama ka? Bili mo sa edad mo, dapat marami ka nang alam, maiipit ka pa. Ibig sabihin, wala kang alam. At ang alam mo lang, magtakip. Kaya maiipit siya eh. Totoo lang. Kaya si Cayetano, hindi niya pagpasok ngayon. Ano yan eh, style, pain niya yan eh. Para lumitaw yung katotohanan kay Pinky, para mahuli niya eh. O tamo, nahuhuli niya ngayon. Sa hindi niya pagpasok. Hindi totoo lang. Alam mo si Cayetano, matalino yan. Genius yan. Hindi kukunin ni Tatay Digong yan bilang maging Vice President. Sabi ko nga baka yan ang bumulong kay baka binulungan ni Tatay Digong sa dahig si Sara eh. Sara, Inday, makinig ka. Tatakbo kang presidente, si Cayetano ang Vice President mo. Parang gano'n, tingin ko eh. Parang ko gano'n ko eh. Kasi may nakikita akong saan niya kay Cayetano eh. Siya nakikita ko ngayon na talagang nakukunin ito ata tinutukoy ni Sara parang kukunin Vice President. Sa tingin ko lang nakikita ko yan. So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot eh. Siya na nag-i-interpret ko ano sinabi ng mga witness. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi. Eto credible, eto hindi. Kinausap daw niya si Yusek Bernardo. Nag-deliver daw, pero hindi sa Malacanang o hindi sa mga taga Malacanang. Kung hindi, or hindi sa First Family, pero dito dineliver sa mga opisyal na to. And then ayaw niya patawag yung mga opisyal na yan. So,
kahit na po yung mga investigador sa PNP na 6 months pa lang nag-training, nag-uumpisa na, may simple yan na kung paano mo susundan yung ebidensya, di ba? So, napakaraming leads. So, ang question lang, Oh. gagawin natin ba to o hindi? O, bakit to inuugnay sa impartial hearing? Kasi kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption okay na lang sa atin. Basta dito na lang kasi why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So we have the rest of this week, we have next week. Why not call a blue ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Nung araw ganun naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Kahit sinong member na magsabing, sir, can we call ganyan? Kasi when you call a witness, so for example kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Di oras ko yun Tama, totoo yun. Eto parang ganito si Pinky, traidor talaga yun. Bakit? Isipin nyo 18 Marines hindi totoo. Halimbawa, 18 Marines ayaw nyo maniwala. Okay. Ikaw lang ba ang Blue Ribbon, Pinky, makapagsasabi, ikaw chairman? Porkit ikaw ba chairman ng Blue Ribbon, sabi mo, hindi totoo yan, hindi kami maniniwala dyan. Paano ibang kasamahan mong senador na may ibang nakikita para mag-imbestiga? Ang ibang senador may kanya-kanyang talino yak. Hindi papayag ang ibang senador kung ikaw lang matalino, Pinky. May kanya-kanya, ang daming Blue Ribbon si Marcoleta. Wala ba silang tsansa na makapagtanong doon sa 18 Marines? Palagay natin, no? Palagay natin 18 Marines, hindi ka naniniwala, no? Palagay natin 18 Marines, hindi sila naniniwala, no? Wala bang karapatan yung ibang senador na makapagtanong man lang doon sa hindi mo kinikilalang may kredibilidad? Wala bang karapatan? Blue Ribbon na naman sila. Part sila ng Blue Ribbon ng committee. Kaya committee na yan, maraming member yan. Marami pwedeng magtanong yan. Ibig sabihin, sa vision mo o ang pananaw mo, Pinky, hindi totoo yung 18 Marines. Pagbigyan mo ibang senador na makapagtanong. Na ganito, ano ba, nasan ba ganyan? Hindi ikaw nasusunod, hindi porke chairman ka, nasusunod ka. Anak ng tetoy, para pag chairman ka, pag sinabing chairman ka, gusto niya siya lang Di ba? Tinanggal niya ng karapatan si Senator Marcoleta. Di ba? Yan ang hirap talaga. Diyan pala nagtatakip ka na. Di ba? Butas na butas siya Di ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. O hindi, magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagpo-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang Hindi, nambablap lang yung Erich na yun. Nambablap lang. Laging ganyan yan. Nambablap lagi yan. Oo. Kunwari naghahamon, papatawag ko 18 Marines. Yung pala, nung Monday, consultative meeting lang. Kunwari papatawag, hindi naman pala pinatawag. Hindi nila makontempt yung 18 Marines kasi consultative meeting. Kung hindi ka ba namang eng-eng, kung yan talagang iniring mo na yan, yung Monday, ikaw na may Blue Ribbon, sabi nyo, di ba? Quorum 12 lang kayo Blue Ribbon, okay, aber. Sige, sakyan natin. Kung kayo Blue Ribbon pala, Erwin, yung time na yon, ando doon na yung 18 Marines, nandun na sa opisina ni Robin, ba't di nyo pinakontempt? Kasi consultative meeting lang kayo. Kaya wala kayong power mag-contempt. Hindi, parang gano'n lang yun di ba? Niloloko nyo kami. Tapos sabihin nyo, papatawag nyo, bluff lang yun. Para sabihin tamo, 18 Marines hindi pumunta kahit pinapatawag. Hindi. Kung talagang gusto nyo patawag yan, gagawa kayo ng paraan para mapapunta yan dyan. Ibig sabihin, ayaw nyo talaga mapupunta yan kasi magkakakomprontahan, magkakaipitan, malalaman talaga ng taong bayan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero sasabihin nyo, tapusin natin impeachment, wala munang Blue Ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts di ba? Parang bundok versus, so, yung totoo yan. Ang laki na, unahin natin, una nila impeachment. Bakit? Kung may dapat unahin flood control issue at isabay ang impeachment, pwede naman. Kasi trabaho niyo, senador kayo Tsaka mga congressman kayo di ba? Ano niyo yan tungkulon niyo yan Huwag yung sabihin, impeachment lang hindi nyo, ang aasikasuhin nyo. Kaya itong si Pinky, laking payan ito kay Cayetano Alam mo pansin nyo sa mga hearing, sa mga session, laging si Cayetano gumagalang kay yan, nilalapitan niya si Cayetano, pagpapasok si Cayetano, binabati si Pinky, kasi malaki paggalang niya kay Pinky. Kasi mentor niya yan
Di ba sinabi niya sa isang interview yata, mentor niya si Pinky, ni Cayetano, na kaya malaking paggalang niya. Ang nakakaya ngayon, yung mismong taong humahanga sa'yo, tinitira ka na ngayon. Bakit? Araw-araw mo kasing tinitira. At dapat ka lang talagang tirahin kasi hindi ka nag-iimbestiga. Di ba? Usapan sa impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important. But in terms of volume of the money lost, napakalayo. Di ba? So ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo. Di ba? Kaya nga dinidistract eh. Kaya nga inaaraw-araw ko ni Senator Lacson, sasabihin niya, move on, tapos siya din ang hihirit. Ang daming, i-explain ko yon yung sinasabi niyang hindi statesman. Ang explain ni Senator Lacson ito. Kasi ako, 2007, naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Before that, 3 terms akong congressman. So, although nung congressman ako, nababantayan ko lang yung Blue Ribbon Committee, pero hindi naman ako nakakapag-participate. But from 2007 until recently, nababantayan ko at active ako dyan. Halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. May reklamo ka man, hindi nila sasabihin committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Totoo yan, di ba? Nakikita natin. Tapos pagtatanggol ng mga pinklawan, pagtatanggol ng mga loyalista, ano nangyari sa inyo? Ba't yung pagtatanggol yan? Kasi alam ko na. Dalawa kasi yan mga kababayan. Dalawa yan eh. Yung isang grupo, palagay natin DDS yan, no? Yung isang grupo, ang tinuturo, ang mastermind, si Bonget. Tama? Kasi yun ang narinig nila sa 18 Marines. Correct? Yung isang grupo naman, hindi naman tinuturo si Bonget eh. Tinuro ba ni Cayetano si Bonget? Hindi. Tinuro ba ni Marcoleta si Bonget? Hindi. Wala namang pinangalanan eh. Hindi katulad ng ibang grupo, nila may defensor, iba pang vlogger, si Bonget ang tinuturo. Naniniwala agad sila sa sinasabi ng 18 Marine na nag-deliver sa Aguado at kay Gutesa. Gets? Hindi mo agad pwedeng paniwalaan nyo kasi nag-iimbestiga pa naman. Tama? Magpuproduce pa na maraming investigasyon, CCTV, etc. Yung pangalawang grupo, hindi naman tinuturo si Bonget eh. Pero yung pangalawang grupo na hindi naman tinuturo si Bonget, bakit ayaw nyo mag-imbestiga? Saan ang ibig sabihin nun? Kayo sumagot, bakit? Maiintindihan mo eh, yung tinuturo si Bonget eh. Kaya ayaw paimbestigahan, maiintindihan mo, ma-justify mo eh. Pero yung pangalawa, hindi naman tinuturo sila. Ang tinuturo naman investigasyon, sila Saldi. Ba't ayaw nyo pa rin mag-imbestiga? Bakit? Madadala pa rin doon kasi ang sitwasyon. Madadala pa rin doon sa pinaka-big fish. Yun, nakikita huling-huli na kayo, Pinky, sa pinagagawa nyo. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Baka may may pampaputi, di ba? So, yun ang kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Okay. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi ka. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought niya he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga. Totoo yan, walang whitewash. Ito, harap-harapan ni mga kababayan eh. Huwag nyo naman pagtakpan. Huwag nyo pagtakpan si Pinky. Halata nyo naman nagtatakip si Pinky. Bakit? Kaya nyo ba si Pinky pagtatanggol? Kasi ayaw nyo talaga matuloy yung investigasyon? Ayaw nyo ba talaga malaman yung sino big fish? Kasi alam nyo talaga kung sino big fish. Kasi kung talagang hindi ang big fish ang tinutukoy talaga, pababayaan nyo ang investigasyon. Tama? Di ba? Tapos sasagot siya mga yan, bakit si Sara ayaw humarap? Paharapin nyo muna si Sara bago. Ganun pala kompetensya.
bago paharapin sila Martin, bago paharapin yung mga congressman, paharapin muna si Sara. Ano to, kampihan? Hindi transparency yun. Ang transparency, hindi mo ikukumpara si Sara, kesyo hindi dumadalo si Sara, ayaw umaten, wala tayong pakialam doon kung di dumalo yun. Dito, padaluhin mo si Martin. Di ba? Bakit? Kakampi ba si Sara pagdating sa usapin ito? Etong mga to, hindi nag-iisip eh. Di ba? Naghahanap sila. Wala silang ibang panalo kundi pangkumpara eh. Handaan nyo yan. Pag nahuli sila, mangungumpara sila. Di ba si Antikir ganyan? Pag nasukul mo sila, mangungumpara. Bakit naman anya si ganyan? Parang bata, di yung bata nahuli. Oy, ba't mo binubunot yung tanim ni Lola? Kasi yung bata ako, may mga tanim kamoting kahoy yung Lola ko eh. Tapos may mga bata naglalaro minsan doon sa taniman, bagong dilig pa lang yun, bagong tanim pa lang yun. Syempre, may naglalaro-laro ng mga bata, umaakit doon sa bakante. Di ba, uso natin bakante lote? Di ba? Kasi wala pa masyadong bahay-bahay noon eh. Bakante lote, pag sinabi ng Lola, oy, bakit mo, bakit mo binubulot yan? Baka sinasaway eh, no? Oh. Okay, ano ibig ko sabihin dito, mga kababayan? Di ba? Bakit, ang pinakapunto ko dito, mga kababayan, simple lang naman eh, mag-imbestiga ka. Di ba? Mag-imbestiga. Hindi naman namin hinihingi na, si Sara lang. Ito, wag niyo nang imbestigahan si Sara. Di ba? Dito lang kayo sa flood control. Hindi, isabay mo. Ay, hindi. Yung mga vlogger, hindi. Pabor kay Pinky. Huwag niyo pagtakpan itong Pinky na to. Huwag niyo pagtakpan, mga kababayan. Pabayaan nyo, kung wala kayong tinatago, wala silang tinatago, pabayaan nyo umupo dyan, mapaupo sila Martin dyan. Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una, pinupush niya na pirmahan yung report. Nakalimutan na rin yun. I won't comment there, but I just want to say is, number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. Pag lumipas tong administrasyon at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik to mas masama pa. Para tong TB na hindi nyo tinuloy yung gamot, magiging drug resistant yung strain, di ba? So, parating sinasabi po yun pag tinitreat yung tuberculosis na kailangan, kahit maganda na pakiramdam mo, kailangan mong tapusin yung gamot. Hindi pwedeng sa pangatlong buwan, medyo maganda na pakiramdam mo. Hindi. Ganun din po sa corruption. Minsan lang tayo malingat yan, mabibinat tayo na mas malaki pa. Di ba yan sabi ko sa inyo, pag hindi mo na-solve yung ngayon, kahit administrasyon pa ni Sara umupo, uulit yan. Kasi walang natatakot doon sa simulang nangyari to. Hindi nadala, ibig sabihin niya, ika nga hindi nadala. Hindi mo nasaway. Dapat sawayin mo. Habang, mainit pa yung usapan, sawayin mo. Ayaw nila si Pinky nagtatakip talaga eh. Hindi, ito anong layunin talaga ng isang Blue Ribbon? Mag-imbestiga, maghukay. Pag sinabing maghukay, hindi mo pa alam kung ano yung, kung ano mahuhukay mo. Meron ba naghuhukay alam na agad kung ano mahuhukay? Alam niya kung ano yung hukay niya, pero yung mismong mahuhukay niya, hindi niya alam kung anong hugis, kung ilan ba yon, di ba? Sa pagiging na mag-iimbestiga, sa pagtatanong, papapatawag ng mga sangkot, doon ka marami malalaman eh. Halimbawa, pinatawag mo 18 Marines, huwag mong paniwalaan yung siya sabi. Pero may mga nasasabi sila na, uy, ganito, ganun ba? O sige, ipakikuha ko yung CCTV sa Aguado, papakuha ko yung CCTV sa Forbes Park. At abay tumugma sa sinabi, hindi doon ka na magsisimula ulit. Yun yung naguhukay ng investigasyon. Nangyari na eh. From Napoles to flood control, grabe po, di ba? So, having said that, I just want to mention this. We can't keep saying change, then we just change administrations, change presidents, change ombudsman, change Senate president. We have to change the political culture. We have to change our values. We have to change the foundations of what we call governance and values sa governance. So, I'm inviting everyone, total marami na tayo sa page na to. Kung may ideas po kayo, let's put together a Philippine agenda. I think yun po yung mali from EDSA 1 until present. Na kapag ka gusto natin ng revolusyon,
inaano natin tao, sama-sama na tayo, magkaisa tayo, sama-sama na tayo. Pero pagka napalitan na ng leader, kami leaders, kami na lang magde-decide. So I think if we want a real change, first, we have to ask God, Lord, anong masamang ginawa at number two, we have to do it together. So, special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, di ba, yung grupo nila Kiko D, nag-file sa ombudsman. So, na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers to, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko dyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo, basta, so ang point ko lang, just remember who you are, Kiko, di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos, di ba? Nakalimutan na nila kung bakit sila naging Aquino. I mean, nakalimutan nila kung bakit sila kumikilos, dati anti-Marcos sila. Ngayon, hindi na. Kapit na sila sa mga Duterte, ay hindi sila anti-Marcos. Grabe, no? Hypocrite ba tawag yan? No? So don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato, so file the cases. File the cases. Di ba? Mismong DILG nagsabi, nung nasa Senado yung si Senator Bato, walang warrant silang alam. Di ba? So paano naging obstruction of justice? But I'll end there because I want to just spend a little bit of time to remind you what my dad stood for, no? So maraming nagpo-post at nagpapasalamat naman ako sa lahat. And my dad was a fighter. He believed in education. Okay, ang ganito lang po, ano na yan, puro sa papa niya na yan, no? Sa death anniversary yata ng papa niya, no? Maraming salamat sa iyo, Alan Peter Cayetano. Genius talaga to. Dahil sinasadya niya talagang hindi pumasok. Style niya yun eh. Paraan niya yun eh. Para talaga mapalabas tong si Pinky, mapagpukusan to si Pinky. Na ano to eh, kailangan mahayag yung mga nagtatakip. Kasi hayag na kung sino yung mga big fish eh. Ang kailangan na lang, opisyal na investigasyon eh. Kaso wala nangyayaring imbestiga eh. Wala talaga mga kababayan, wala talaga. Pero gusto nila imbestigahan ng mga Duterte. Biruin mo yun ha, kasalukuyan nangyari ngayon ang flood control issue at ito dapat iimbestigahan. Ang gusto nilang imbestigahan, yung nakaraan. Di ba? Yun ang gusto nila imbestigahan. Tanungin mo, ito nakasalukuyan, ayaw nyo? Alam mo, rason nila. Ikukumpara na naman nila. Hindi kasi ganyan-ganyan eh. Kasi nung araw si Duterte nagsimula nito eh. Lagi na lang kinukumpara nila yung sitwasyon. Doon sila panalo sa argumento eh. Doon sila panalo sa debate. Yung mangumpara. Diba? O igaan niya, ano nagawa ni Duterte? Si Marcos ang daming ginawa ngayon. Si Duterte, anong natapos sa proyekto? Biro mo, sabi nung nasa Canada, yung Pinoy Canada, nakipag-debate doon sa isang vlogger ng DDS. Ano daw nagawa ng Duterte, ba't di natapos yung project? Eng pala siya eh. 6 na taon, bago 6 na taon lang ang termino ng isang presidente. Sa tingin mo, matatapos yung mga infrastructure niya? Hindi. Ipagpapatuloy yun ng susunod na administrasyon. Di ba? Pag sinabi, ano natapos ni Pangulong Duterte, huwag mo sabihin, mali yun. Doon pa sa tanong, mali na eh. Ano yung nasimulan? At tatapusin ni BBM. Ganun dapat ang tanong. Hindi yung tanong mo palang mali na eh. Doon palang palpak na eh. Di ba? Ano natapos ni Pangulong Duterte? May natatapos ba ang presidente? Ang alam ko, hindi natatapos yun. Pinagpapatuloy na susunod. Ang tanong doon, ano nasimulan at pinagpatuloy ngayon? Di ba? Okay, maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng kaalaman at karunungan at napaka-makabuluhan at talakayan naman ang aking natin sa inyo. No? At marami na naman kayong bagong natutunan. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.